Sa magandang araw sa inyo mga kahandar. Kumusta? Day 3 natin ngayon guys, medyo may problema tayo. Nag-uulyanin na yata ang mga gagawa nyo. Linggo pa lang ngayon, walang hardware. Okay, ngayon, so para may magawa man lang tayo, para may matapos tayo, unahin ko muna itong sa baba na, na area. Gagawin muna natin yung mga may problema din na yung sinasabi ng mga umuupa na may mga tumatagas katulad nitong lababo na to. Ngayon daw, ang issue dito kasi sa lababo nito is yung sinasabi ko nga na pag may nagbubuhos daw sa bowl is umaamoy yung pupo dito. Ngayon napansin ko naman, meron siyang pitrap. Kaya meron siyang pitrap. Kita nyo naman. Kaya lang, may nilagay yung dating borders na plastic. Ibig sabihin, tumatagas to. Tingin ko hanggang dito. Ayan, tingin ko may leak din dito. So, ayan o. Ayan. Pati pala sa gilid. Nakikita nyo, ayan, may tagas din ang gilid. So, lalagyan natin ng sealant yung mga yan. Tapos, kung mapapansin nyo rin, ilalim ng lababo, may saksakan. Nag-effort sila dito sa saksakan sa ilalim ng lababo. Tapos, eto pa tiles. Basag. Ayan o, nilagyan lang nila ng plastic. Pero kung ako ang gagawa nito siguro, hindi ko dito ilalagay itong lababo dahil ito ang banyo. Kung may madudulas dito, makakanto ang ulo dito, alam niyo na ang mangyayari. Mas maganda sana kung doon na lang sa tabi na yan. Di ba? Okay, ngayon, ang purpose nga pala guys nitong P-trap is draining to ng mga kung babara ang inyong lababo, dito siya binubuksan. Ngayon, ang pangalawang purpose niya is yung nag-iipon kasi siya ng tubig dito, yan, yung area na yan. So kahit may mabaho dun sa part na yon, dun sa loob na yung mga dumi, hindi mo maaamoy sa lababo kasi nga may tubig yung area na to. Yun ang purpose niyan. Kaya lang, dahil nga, ayan, naglilik, nauubos yung tubig nito, nauubos, kaya umaamoy dun sa lababo. Ngayon, i-repair natin ito ngayong araw dahil hindi pa naman tayo makakapagawa sa itaas at walang materyales. So, ito muna unahin natin yung mga minor na problema ng bahay na to, yung sa baba. Para may magawa naman tayo ngayong araw. Sa ngayon day 3, hindi natin napansin na ang bilis ng araw, linggo na pala. Kaya walang hardware. So, ayan, i-repair natin ngayon itong araw. Sana tapusin nyo itong video to para kahit papano ay i-vlog tayo ngayon day 3. Okay guys, maraming salamat. Sana huwag nyo kalimutan mag-follow, share, and subscribe sa ating Facebook, YouTube channel at TikTok. So yun guys, ayan, tinanggal natin yung mga kung ano. Ito yung pinaka-cover niya. Ayan. Nagkaroon siya ng konting tubig, konting-konti lang. Ayan, bagya. So kaya sa maamoy, unang-una, hindi lang dahil doon, kita nyo naman, walang pandikit. Oh, pati ito, oh, ayan. Walang sealant. Ngayon, naging baliwala tuloy ito. Kahit ngayon ito mag-stack ng tubig, aamoy pa rin dito yan. Aamoy rin dito sa itaas yan. Kaya baliwala ang purpose nitong P-trap na to. Kasi, ayan o, hindi na, nagtipid sila sa pandikit. Walang pandikit. Ayan o, walang bulkasilman na lang. Pero ang gagawin natin ngayon dito, isisilant natin. Ayan. Kita nyo naman o. Wala siya pa. Hindi nilagyan ng pandikit. Grabe yung gawa nito. Masyado naman nilang tinipid itong apartment na to. Ayan o, kita nyo nga ilalim o. Tumatagas. Ayan, para ma-check nyo. Ayan. Tagas yan, galing doon sa itaas. Wala ring sealant yung itaas na yan, kaya tumatagas. So ayan, tatapusin na natin to guys. Lalagyan natin to ng sealant. So yun guys, nadikitan na natin siya ng sealant simula dito sa itaas. Ayan, may sealant na yan. Ito. Yung joints niya, tsaka dito. Ayan, nilagyan ko na rin hanggang doon para siguradong lahat natakpan natin ng sealant. At saka pala guys, pag gagamit kayo ng pandikit na sealant, sure nyo na tuyong-tuyo yung pagkakabitan nyo kasi mawawalan ng kapit yung sealant pag basa o madumi yung pinaglagyan nyo ng sealant. Kailangan tuyuin nyo muna, linisan nyo. Ngayon, dito naman tayo sa itaas dahil gagawa natin ng paraan tong leak nito sa ibabaw. Ito, ayan, nilinisan ko na, ayan yung kinutkot ko.
Ginamitan ko lang siya ng pang ganito. Yan, nilinisan ko na yan. Malinis na yung sulok na yan. Pati ito, lalagyan na rin natin ng mga sealant, yung mga sulok. Para sure na walang maglilik sa ibaba. Okay guys? Ayan. Pilitin nyo na malinis guys ha, bago nyo lagyan ng sealant. Tuyuin nyo mabuti para kumapit yung sealant nyo. So yung mga counter, nalagyan natin ito ng ng sealant. Minano-mano lang natin, kamay lang ginamit natin para maipasok natin sa mga gilid-gilid. Hindi lang masyado kita sa video kasi clear yung gamit ko. Sa mga gumagamit pa lang nito, may mga iba-ibang kulay rin to, depende sa project na gagawin nyo. Okay? Ayan, lahat yan nilagyan ko na. Sure na tayo hindi tatagas yan. Clear sealant lang to, kaya hindi masyadong pansin sa video. Ayan. Okay guys, may isa na tayo natapos sa project. Ngayon, try naman natin tapusin yung gate. Okay guys? So yun nga guys, pagkatapos natin ayusin yung lababo sa baba, lilinisin na natin ngayon tong araw para madali magtrabaho. Ayan. Bumili na tayo ng sako. Ayan, bumili tayo ng sako para mailabas natin yung mga hindi na kailangan doon, pati yung mga tiles na drog, para madala na doon sa kabilang apartment kasi doon gagamitin yan. Ngayon, habang wala pa tayong mga materyales, is ayusin natin tong gate dito sa baba. Ayan, yung gate na yan. So yung gate is, ayan ang sira, yung ano na to, yung itong bisagra na to, ayan. Kaya ayaw niya sumarang mabuti. Ayan. Ayaw sumarang mabuti nitong pinto. Ayan, ayusin natin ngayon itong araw. Okay? So ayan, naibalik na natin siya guys sa dati. Ayan. Okay na yan. Ginamitan lang natin siya ng sinsel tsaka martilyo para maibalik sa ayos. At ayan, nasasara na siya na mabuti. Okay na. Ayan. Ayos na siya, bumalik na siya sa dati kasi laglag yan kanina eh. Okay? Nakadalawa na tayo. So ayan guys, natapos na natin yung baba, yung gate sa baba. Lilinisin natin to. Ayan. Isasako na natin yan. Okay? At least may nagagawa tayo ngayong araw, hindi tayo nabasyo. Okay? Tapusin nyo sana itong video to. Okay? Kahit na medyo wala akong tutorial, sana tapusin nyo pa rin. Maraming salamat. So yung mga hunter, nalinisan na natin yun. Yung ating gagawaan. Nakaapat na sako tayo. Ayan, hindi natin masyadong pinumpuno kasi mataas yung bababaan natin, masyadong mabigat yung tiles. Tsaka pala, may mga nakuha pa akong mga buo, baka mapag-ubra pa natin to sa ibang project dito sa loob ng apartment. Okay? Ayan, winalisan ko na, nalinisan ko na. Okay? Day 3 guys, pasensya na, wala akong masyadong naituro ngayon day 3. Pero kahit pa paano ito, katulad halimbawa nito, ha? Ayan, kinakalawang na yung ilalim niya, yung stud niya. Ibig sabihin, talagang tumatagas to. Tingnan niyo yung part na to, hindi masyadong kinalawang. Etong kinalawang, yan. Kasi kung mapapansin niyo ito, hindi eh. Pero yung ilalim niya, kinalawang nila dahil yan sa tagas ng tubig. Yun ang number 1 yan. Kaya dapat sementohan talaga to. Hindi obra yung puro hardiplex lang. Sana kung gumamit siya ng hardiplex, yung uno na ang size, hindi yung ganito kanipis. Yung uno na sana ang size. May uno naman na hardiplex, kaya lang medyo mahirap hanapin siya. Bihira nga lang din nagbebenta ng ganung size. Okay guys, maraming salamat sa panonood sa day 3 kahit wala akong masyadong turo sa inyo. Sana kahit paano may napulot kayong aral sa ating video. Maraming salamat mga hunter. Bye bye.